Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, health checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang-una po gusto nating batiin ang lahat ng health checkers at mga nanay ng Happy Mother's Day. So Happy Mother's Day din po sa aming Mama Sean at sa aking mga kapatid na si Jane, Jenny, Mimi at Adora. Panahon na po ng Santa Cruzan. Tiyak na bawat barangay o distrito ay naghahanda na sa parada ng mga binata at binibini pagdating ng weekend. Pero tuloy pa rin ang pasasalamat at pagpupugay ng Health Check Plus sa ating mga manggagawa sa buong buwan ng Mayo. Sabi nga nila, good health is the foundation of a productive workplace. Isang malaking insentibo para sa manggagawa kapag ang kanilang work environment ay maayos at maaliwalas para lalong maging produktibo sila. Ngayong linggo, dahil nga sa matinding init ng panahon, pag-uusapan naman natin sa tulong ng isang occupational health expert ang mga wastong paraan at hakbang para sa maayos na work area na angkop sa ating mga manggagawa sa iba't ibang industriya. Kasama po natin ngayon ang isang Human Resources Organizational Development Consultant at Occupational Health Physician Manager. Nagtapos po ng medisina sa UST at Master of Occupational Health naman sa University of the Philippines, Manila. Siya po ang isa sa author ng Heat Stress Prevention Plan, isa sa 28 occupational health policies na ini-implement ngayon sa Saudi Electricity Company. Let us all welcome Dr. Renato Gregorio Joseph. Magandang araw po, Dr. Renato. Isang mainit na pagbati mula sa ating mga health checkers. Salamat po sa warm introduction, Teacher Ellie. It's nice to see you, Teacher Ellie. Magandang araw po, kapwang manggagawa. Congratulations for this month that tayo nagse-celebrate ng inyong buwan ng manggagawa. Salamat po. So thank you rin po, Dr. Renato, kasi napaunlakan niyo kami dito sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang Health Check Plus. So let's start na po ang ating kwentuhan. Unang tanong, Dr. Renato, ano po ba ang mga challenges na sa workplace dahil sa kasalukuyang extreme heat? Teacher Ellie, maganda pong katanungan yan, pagbungad. Sa katotohanan lang sa akin na sa consultant, ako po ay umiikot din sa iba-ibang mga clients ko sa iba-ibang companies. At isang common problem na na-encounter ngayon ng mga companies is increase in electricity consumption. Basically, and obviously, it's because of overusage of air conditioning units. And goes with that, regarding the heat stress that the workers are experiencing, medyo bumababa po ang level of productivity nila. At mamaya, ipapaliwanag natin yan sa ating discussion. And sa challenges na ito, I would rather regard it as lessons to learn on moving forward. You know what? Kasi itong heat wave natin ngayon or heat index ay ubod na napakataas. Isa sa mga pinakamataas in decades of years. At ang alam ko hindi na predict ng gusto ito, no? Alam ng gobyerno na meron tayong El Nino last year. Na-predict na nila yan. But unfortunately, in terms of the workplace setting, hindi yata naghandaan nila. So therefore, it's a good lesson to learn on for next year. Maganda pong balita, ang ating mga workers po, Pinoy workers in particular, are resilient. Marunong po sila mag-adjust. Having said that, ang isang challenge dyan is sa company, I address this to companies and of course the leadership, dapat iti-train lang natin ang mga workers natin, mga Filipino, because we know for a fact, ang mga Filipino workers ay madali sila turuan. Basta meron lang silang trust sa kanilang trainers at sa kanilang leaders ng company po. So pagka okay na yung training, they will be empowered. Empowered, ibig sabihin, sila mismo ang magsi-self-care ng kanilang kalusugan tungo sa productivity and efficiency sa kanilang mga trabaho.
Alam niyo po, totoo po yan, no, Doc Renato. Talagang very important na involved din talaga ang ating workers sa kanilang health, no? So, siguro po, punta naman tayo, kasi nabanggit niyo po kanina na yan nga po, kailangan may training, ganyan, para po sa ating mga company leaders at pati na rin sa ating mga leaders sa kanilang mga industriya. Ano po ba ang isang ideal or healthy work environment para mas maging productive at masaya ang ating mga manggagawa? Wow, parang sa HR ako talaga, no? And I think ma-bless ako ni Lord na binigyan ako ng talento pagiging HR leader. Kasi bilang HR leader and occupational health leader as well, ay napagandaan ko talaga na bigyan ang mga manggagawa, no, with the help of a leadership or management team ng harmony sa kanilang psychological, physical, and physiologic well-being. Madalit sabi, ito pa yung commonly termed as ang health and well-being or health and wellness ng bawat manggagawa ay binibigyan pansin ng occupational health. Ito ang aking leadership sa occupational health and tinuturo ko ito sa mga estudyante ko dyan sa UP Manila na ang pag-occupational health, hindi ito bagay na ilalagay mo na yung klinika mo sa loob ng kumpanya, kundi umiikot ka sa operation, sa production para makita mo mismo at maramdaman mo ang kanilang trabaho kasama ang mga hazards in the workplace. Ito ay lahat na ito, napakatanda kasi ang leadership na binibigyan ng inspiration and motivation ng bawat workers, no? May clear goals kanilang trabaho, meron silang mga good programs to motivate them to honor or to give awards and recognition for those who are deserving. At the same time, give some, a slap on the wrist sa mga medyo pasaway na workers. So, balance lang. At lahat na ito ay posible kung bibigyan mo rin sila ng working environment that is conducive to productivity. Meaning, dapat hindi mainit ang workplace or hindi masyadong malamig ang workplace. Nandiyan na rin na hindi dapat maingay, no distraction, tuloy-tuloy ang trabaho. So all of these are basic ingredients to make a productive and healthy workplace para maging efficient ang ating mga workers or empleyado. Nabanggit niyo na rin, Doc Renato, yung kailangan hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Ano po ba yung ideal na room temperature? Kasi actually, this is a question from our social media platform, no? Ano daw po ba ang ideal room temperature sa isang, let's say, opisina, factory, or kasama na din po sa ating mga schools para mas komportable din ang ating mga workers na nandun sa loob sa space na yon? Okay, ayon sa pag-aaral, no, and binack up ko with the recent studies, ang nakasaad ay 16 degrees centigrade up to maximum of 25 degrees centigrade. Bakit ganito? Alam nyo, ang ating katawan kasi, may tinatawag tayong temperatura sa loob ng katawan natin, which is set at 37 degrees centigrade, no, on the average. So pagka malamig ang isang workplace, especially no offense to the contact centers or call centers, ay ubod na napakalamig or semiconductor even napakalamig ng workplace nila. So nangyayari dahil 37 ang ating nakaset na temperature sa katawan natin, the body is working hard to produce heat. Okay? So in essence, imbis na ang energy natin ay pupunta sa mental energy or sa mental work or sa physical work, ay napo-convert yung ating mga cellular functions to produce heat para malabanan niya ang lamig or ang init sa katawan natin. So therefore, ang mga workers in these extremes of temperatures are prone to exhaustion. Madali silang mapagod at hindi lamang po yan, ang mental faculty nila or yung kanilang pag-iisip ay hindi rin nagpa-function to the optimum level kasi nakafocus ang kanilang body function sa pag-regulate ng body temperature. So therefore, it must be 16 to the minimum and to the maximum up to 25 lamang dapat. Ayun. So, buti po na paalalahanan tayo ng mga health checkers ni Doc na kailangan 16 to 25 degrees Celsius lang ang ating mga workplace as much as possible. So, salamat po for that information, Doc Renato. Punta naman po tayo kasi I'm sure tanong din po ng mga health checkers ito kasi kanina pa po natin nababanggit yung mga components ng pagiging healthy and well, no?
patungkol po sa ating occupational health, ano po ba yung mga mungkahin ninyo, mga tips para naman iwas dehydration ng ating mga empleyado? Lalong-lalo na po ngayon na napakainit po talaga ng ating panahon. Okay, very very basic, no? And by the way, hindi ko makalimutan na pasalamat ako talaga na ako inimbita sa health check. Kasi ito ay advocacy campaign ko talaga. Because in my actual ko pong experience siya, just mga nakaraang linggo, meron pong may namatay, undue death actually, because kulang lang basically ng tubig sa katawan. You see, ganitong init ng panahon, what ang ating kailangan ay tinatawag nating hydration, kung na rin sabi, inom lamang ng tubig. Okay? For those who are exposed sa extreme heat at tuloy-tuloy ang kanilang mga trabaho sa labas, especially yung mga construction workers, ay dapat uminom sila ng tubig ng 1 cup every 20 minutes. Talagang tuloy-tuloy dapat yan. Okay? At ano pang dapat gawin? Of course, dahil sa extreme heat, ay tama din dapat ang kanilang rest pag-uwi ng bahay. That means at least 7 to 8 hours of continuous sleep din. Okay, mahirap po kasi na pupunta kayo sa trabaho na itong mainit, tapos ay kulang ang tulog, ay lahat po ng productive functions ng katawan ay hampered. Ito, hindi tayo maging productive. So, very basic lamang. Siyempre, ang long-term or ang mas magandang effect para for long-term impact would be ang wellness, healthy diet. I-observe dapat talaga yan. Healthy diet lagi at exercise. Bakit po? Anong halaga ng exercise? Pagka ang tao po ay nag-exercise, madali po siya mag-adjust sa increase in ambient temperature sa working environment. Madali po siya mag-adjust. So, less need for acclimatization, which I guess baka ma-discuss natin kung may panahon tayo. Ano ba yung tinatawag na acclimatization? So, yun lamang po. Very, very basic lang po sa pamamagitan ng hydration at magandang pamamaraan ay maiwasan natin yung mga undue death na mangyayari because of heat-related illnesses or factors that are there in the working environment. Alam niyo po, Dr. Renato, parang nakaka-alarm nga talaga na may mga ganitong kaso na nag-increase po ang ating mga cases ng heat-related illnesses, Kaya nakakatuwa din po kasi very basic yung na-share ni Doc Renato sa atin na very doable din talaga na to maintain our health and wellness, So talagang babalik pa rin sa hydration, proper nutrition, healthy diet, mga ganyan po, tsaka exercise din. And so, punta naman tayo kasi po nabanggit nyo din po, Doc, kanina na may mga cases nga kayo na may namamatay, unfortunately. Kapag po hindi na sapat yung mga hakbang kontra init, ano po ba yung pwedeng mga health illnesses na pwedeng tumama sa ating mga workforce? Okay, ito muna siguro I will discuss, i-present ko ito sa ating audience, paano ba properly diagnose ang heat-related illnesses in terms of stages. Okay, ganito po. Ang ating general population ay maaring mag-uumpisa lang yan ng heat rush. Okay, parang bungang araw, sa mga matatanda. Parang basically bungang araw. Bakit nagkakaroon ng heat rush? Heat rush kasi ay isang way ng katawan natin para ilabas niyang init ng sa loob ng katawan. So in the process of sweating because of extreme heat, ang mga pores natin nagka-clog. Alright? So nagiging heat rush yan. Alright? So isang sign yan, early sign na medyo develop ang heat sa loob ng katawan na isang tao. Tapos, after that, pag extreme pa rin or continuous pa rin exposure sa init, maaari mag-progress yan to what we call heat fatigue or heat cramps. Heat cramps muna, So, ang mga muscle natin, basically, ito yung what we call this gastrocnemius natin, yung sa paa, ay mayroon tayong mga heat cramps, matitigas ang muscle natin because there is already the imbalance of the electrolytes, yung mga sodium natin, yung asin sa katawan. So, early sign pa rin yan. Kung matutuloy pa rin at hindi naagapan at tuloy-tuloy pa rin exposure ng worker, maaaring ma-develop lang to what we call heat exhaustion. Alright, yan na. Din ang patindi, Ang heat exhaustion is manifested by medyo
ano na to, napapawisan pa siya ng gusto, no ha? Napapawis pa siya ng gusto, tapos pale na siya, namumutla na siya. Ibig sabihin, ang sistema ng katawan niya ay nag-i-effort para matuloy lang sana ang kanyang, yung physical constitution niya, ang cellular function niya sa loob ng katawan. Okay, kung doon pa lang ay ma-detect na natin at bigyan na natin ng tamang paukulang measures like hydration again, papalamig sa katawan niya, bibigyan ng hot packs sa mga singit-singit at ilagay siya sa tamang posture habang siya ay ginagamot ng pamamagitan ng ice packs. By the way, yung proper posture ng pagbibigay ng lunas ay dapat naka-lying position yung pasyente. Lying position with legs or the lower extremities elevated. Naka-elevate. Okay? Huwag siyang basta flat na ganoon. And by the way, more so, huwag paupuin ng taang pasyente. Kailangan niya humiga. The reason being, para ang brain niya ay masalba sa remaining oxygenation na kaya pa ng circulatory system. Habang by the way, ay tumatawag na ng emergency help. Kasi ito po ang medyo kailangan maintindihan ng ating mga manggagawa. Ang heat exhaustion towards heat stroke ay mabilis po mag-progress yan. It could develop in a matter of hours lamang. Or kung maganda-ganda pang swerte niya, ay pwede pang umabot ng araw or weeks pa magpo-progress din sa heat stroke. So therefore, early diagnosis again is the key there kasi pagpuli ng lahat, pwede na maging irreversible and sad kung mahantong pa sa death na hindi naman dapat. Kung nabigyan na ng kaukulang lunas, ay sana na nakasalba tayo ng death ng isang tao. At marami tayong naririnig sa balita, no? Okay? Correct po yan. Totoo po yan, Doc Renato, no? So talagang dumadami nga yung mga ganitong kaso. So, nabanggit niyo na rin po yung mga emergency response measures natin, no? Patungkol sa ating mga heat-related illnesses. So, pero before po ako magtanong kung ano pa po yung mga steps na pwede pa natin gawin, maganda po na nabanggit din ni Doc sa atin, no, ang mga iba't ibang levels or parang stages ng heat-related illness para din ma-address talaga sila kaagad, no, pagka na-recognize natin itong mga ito. So, Doc Renato, punta lang po tayo sa emergency response measures. May mga nabanggit na po kayo kanina, pero ano pa po ba ang mga dapat na emergency health measures or steps in the workplace para humispende sa mga ganitong sitwasyon na pagka may nakita na po tayong mga may heat-related illness or nagsa-start na po yung mga ganitong conditions? Unang-una po, no, maganda talaga. That is the reason why I really commend this. Actually, hango naman sa international concept ito na ang bawat kumpanya talaga may occupational health personnel, no? Basically headed by a doctor, depende sa dami ng mga empleyado, di ba? And then mga first aider. Kasi napakahalaga na i-determine mo muna yung basic condition kasi based on the records. Ano ba ang sakit ng empleyado? Yan ba ay normal siya or mayroon diabetes, hypertension, etc. etc. Kasi pagka may mga complications or may medical conditions ang empleyado, iba din ang emergency kailangan niya na mga measures na gagawin sa kanya. So therefore, the first thing is i-determine muna yung baseline medical status niya, tapos in a stroke of few minutes, fast diagnosis kaagad para mabigyan ng kaukulang pansin kaagad, no? So, ang emergency measures is kaagad dadalhin yung pasyente kung malayo ang clinic in an area na shady. Alright? Shady ang place. Dapat huwag siya pa-expose sa mga tao din na maraming, may mga uzi, alisin yan mga ganyang uzi sa habang nabibigay ng first aid or emergency treatment. And of course, please don't forget also na dapat well-ventilated yung area habang binibigyan ng first aid. Ibig sabihin, magandang sirkulasyon ng hangin doon sa treatment area. Okay? And ganito, pagka heat exhaustion pa rin naman or early stage, na conscious naman ng pasyente, bigyan ng sips of water, okay, sa bibig niyan. Habang tulad ng nabanggit ko kanina, lalagyan na ng mga ice packs yung mga singit-singit para makool yung body temperature niya. Okay, habang tatawag ng emergency call. Kaya madalit sabi, alam nyo, madali lang, napakasimple ng emergencies ng heat-related illness is that ang challenge lang talaga ay kung minsan hindi nadadiagnose, nababaliwala lang ng mga tao ang kanilang naramdaman, yun pala ay umantong na sa masama na nakalagayan.
So yun lamang, and the moral of the story, dapat may occupational health expert or physician or nurse sa workplace na duly trained on heat-related illnesses para sa emergency help when needed. We really appreciate po yung mga presence ng ating occupational health workers sa ating mga different industries. So very important po ngayon na appreciate natin kung gaano ka-importante ang kanilang role para ma-address itong mga to na hindi na mag-worsen. So, ang ganda din po nung nabanggit ninyo, Doc Renato, kasi alam po yung mga health checkers din natin, no? Relate na sobrang simple nga ng mga pwedeng gawin para maiwas na humantong pa na pwedeng may mamatay, no? So, very doable din ang ating mga emergency measures. Pero I'm sure, Dr. Renato, tanong din to kasi relate ang ating mga riders, construction workers, street vendors, no? Yung mga nagtatrabaho sa labas ng air-conditioned offices. So, kanina na pag-usapan natin yung mga sa offices. So, labas naman po tayo, no? Ano po ba yung mga pwedeng gawin para iwasan naman ang heat stroke o iba pang heat-related illnesses nitong mga workers natin na outside naman po ng ating mga air-conditioned offices? Okay. So, importante dito, let us consider the extremely high temperature, no? So, papasok na dito ang diskusyon natin sa acclimatization na tinatawag. Acclimatize, meaning from the root word climate. Okay? Acclimatize, parang gradual increase in temperature exposure. Okay, ganito po yun. Ang isang globally accepted concept of acclimatization is gradual progression ng heat exposure. No? For example, dalang situation, unahin natin yung bagong hired na employee or laborer sa construction. So sa labas siya. Alam niyo ba na hindi dapat na i-expose ka agad ang worker 100% or 8 oras sa first day niya pa lang? Dapat may gradual exposure yan. Day 1, dapat 10% of the hour lang sa expose. Day 2, 20 minute. In day 1, 20. Tapos sa day 2, 40, 60, 80, hanggang sa 5th day, maging 100% na at tuloy-tuloy yan. Kung ma-acclimatize natin siya sa buong linggo, pwede na siya magtrabaho in the next week na todo-todo. Alright? Parang ganun. Acclimatization ng tawag siyan. That is for the new hire sa construction worker. How about, ito naman yung worker na siya na matagal sa kumpanya. Alright, sanay na sa init, pero sobrang taas ng heat index ngayon, anong gagawin sa kanya? In that case, acclimatization pa rin ang tawag, kaya lang on the day 1, pwede kagad siya mag 50% exposure. Right? For example, nung babandang February, hindi pa mainit, di ba masyado, or middle of March. So normal pa exposure niya. Ngayon, tumaas ang heat index ng bandang April, bawasan muna ng 50%. Okay? And then the next day, pwede na siyang gawing 60%. The third day, 80% na kaagad hanggang sa 5th day, 100%. So may gradual exposure din sila. This is what we call acclimatization for the body para mag-adapt sa extreme heat, hindi mabigla. Ito yung sinasabi sa Facebook, which I hate to say this. Akala nila, ang nagpapakamatay ay ang pag-iinom ng malamig na tubig. Hindi po. It's because sa lack of acclimatization. And let me take this opportunity. That's why maganda itong ginagawa ninyo so that we correct the misconceptions. And I'm afraid itong mga mga vloggers, kung minsan nagsasalita sila, kung minsan I'm nothing bad or ill about them. Kaya lang, sana pag-aralan naman nila yung sasabihin nila. No? From the experts, hearing from the experts, hindi yung isang case lang nakita nila tapos magko-conclude na kaagad. Hindi ganun ng science, lalo lang nagkakaroon ng confusion ang tao dyan. Therefore, alam natin, pagka na-stress ang tao na po-confuse, lalo bumababa ang kanilang panlaban sa kondisyon na kanilang nararamdaman. Okay? So, let us level the playing field all the time dapat, no? Agree po ako dyan, Doc Renato. No? So, masaya po kami dito sa Health Check Plus kasi ang aming mga nakakausap sa bawat linggo ay talagang experts sa kanilang field. So, yun po ang aming goal, no? Na talagang maipahatid ang tamang impormasyon para sa ating mga health checkers. So, Doc, nabanggit ninyo na kailangan may gradual increase talaga. No? So, ito siguro yung pag-acclimatize ng ating workers ay
pwedeng i-take note ng ating mga leaders ng kanilang companies, no? Paano naman po yung ating mga workers, so yung mga employees po natin? Ano naman po yung mga paraan para mapaghandaan nila ang araw-araw na pagsalubong dito sa matinding init nga sa workplace? Okay, yung office-based workers na most of the time sedentary naman yung kanilang work, meaning nasa office lang sila, tapos most of the time 8 hours na aircon sila. But climatization, sort of, ang tawag din doon. For example, galing sila sa traffic, sa trabaho, ay mainit sa labas, di ba? Tapos papasok sa air conditioned room. Stay lang sila ng bagya, like 15-20 minutes doon sa particular area, probably sa lobby, na may aircon ng konti, pero hindi ganun kalakas sa loob. Alright? So particularly, especially those who are suffering from respiratory conditions, para may konting adjustment din until they reach the point na malamig, no? Or, paglabas naman nila, ganito ang pwedeng gawin. For example, isa sa mga major tasks niya is mag-field visit. So galing si aircon sa trabaho, pwede niya for the next 10 to 15 minutes bago siya umalis at lumabas ng kwarto niya, i-off niya ng aircon. Okay? In that way, wala nang air conditioning, medyo mainit ng konti hanggat sa lumabas siya sa mainit na talaga. Okay? And then, back again, just like the field workers, ganun din ang gagawin. Hydration lang din. Inom ng tubig at magbaon ng tubig. That is, again, 1 cup every 20 minutes. And by the way, Teacher Ellie, remind ko pala, no, ang ating mga field workers or those who are exposed outside o lalabas outside, pwede po ba huwag kayo uminom ng carbonated drinks as a hydration? Kasi hindi siya healthy talaga. It's full of sugar. And apart from that, may mga caffeine pa rin. At I'm particularly referring to the energy drinks. Wag po. Okay lang ang sports drink. Okay? Pero na ang energy drink ay hit. No? Sana naman ngayon commercialism sa atin. Ako lang yung head of the government. I-ban ko na yung mga energy drink. Hindi talaga maganda yan. Lalo na napakataas ng caffeine ng iba. Caffeine content ng ibang energy drink. So yun po, kasi all the more na magsasuffer yung ating sistema ng katawan if we violate such natural laws ng ating katawan. So yun po ang ating kasagutan sa tanong. Ang daming napaalalahanan sa atin ni Doc Renato, mga health checkers. So talagang very applicable kasi alam niyo po, guilty po ako dyan eh. Minsan talagang ang naaabot mo agad ay energy drink. So napaalalahanan po tayo ni Doc Renato na talagang ang mainam ay water, tubig po talaga. Ngayong lalong-lalo na ng mga init na panahon talaga. And so, Doc Renato, punta naman po tayo sa mga ibang panukala na kakabit naman po nitong mga heat-related na illnesses at tumataas sa mga heat index. May panukala po kasi ng mga 4-day work week ngayong panahon ng tag-init. Ano po yung inyong opinion tungkol dito? Pabor po ba kayo dito, Doc Renato? Okay. 4-day work week. Ibig sabihin, 4 days na may pasok, 3 days na pahinga, tapos 4 days. Okay, for workers who are exposed to extreme heat during this high index period, my answer is no. Bakit? It violates the acclimatization rule. Okay, na-acclimatize yung worker for longer period in a day's time. Tapos, after 3 days, babalik na naman siya sa bahay niya na medyo cool na. Tapos, babalik na naman sa init ulit. Unless there is a good acclimatization process, pwede po. Pero kung 4 days lang na walang gagawin, I don't go for that. However, for office space, I go for 4-day work week. Bakit? Maganda po yan kasi unang-una, lalo na po, i-adapt pa sana with the lead of the government, yung flexi time. Okay? 6 to 3, 7 to 4, 8 to 5, 9 to etc. Para iba-iba ang time frame ng mga employees pumasok para maiwasan natin ang traffic. At ang the start and the end of the climate change is basically about the carbon dioxide that is accumulated in our environment dahil sa traffic. Okay? May climate change because uncontrollable ang mga combustion fuels natin. Okay? Tapos nandyan pa yan, ang mga tao, una pa nag-i-strike kasi magkakaroon na tayo ng electric transportation.
sana the government would be effective in leading and educating the workers or the drivers na let us think long term. Okay, bakit may climate change? Kasi ang ating mga sanlibutan or natatao sa mundo hindi nagsunod 20 years ago. Okay, hindi nagsusunod because probably lack of education, lack of awareness. How do they save the environment para hindi kumantong dito sa climate change? So, ayun sagot ko, no? 4-day work week, okay sa office personnel, pero sa workers, sa outside environment workers, I don't go for that, for the violation of the acclimatization concept. Very interesting po yung take ni Doc Renato, and I'm sure yung mga health checkers natin na nakikinig at nanonood ay na talagang very direct po kasi at simpleng easy to understand yung inyong explanation. So thank you very much for that, Doc Renato. No? Siguro gusto rin natin i-emphasize no, na talagang yung climate crisis nga na nababanggit po ninyo ay kaakibat din ng health natin. No? So talagang magkakakabit po talaga siya. Yan. So, napakabilis ng oras natin, Doc Renato. Mahalaga napakahalaga kasi ng ating paksa ngayon, no? So, meron po ba kayong huling mensahe para po sa ating mga bayaning manggagawa ngayong buwan ng Mayo? Thank you for having me here because this is really me advocacy para makatulong po sa mga ating manggagawa, no? Ako po ay nasa retirement age na, but I am not stop working doing advocacy, no? Ang aking lang po babanggitin sa closing remark ay mga bigger picture, alright? Now, alam natin ang Paris Agreement. Alam natin na may United Nations bodies in charge of the climate change. However, sad to say, medyo hindi nila na-hit yung target, which is to decrease the increase of temperature, ambient temperature, or the climate change or the heat index into 1.5 degrees centigrade, no? Yung temperature ng world hindi mahihit. So that is the reason why nasasuffer natin yung heat index ngayon na napakataas. Okay? But I would also commend, on the other hand, some countries who are really compliant, the observance of producing alternative sources of energy like wind energy, solar energy, hydroelectric power, etc., etc. They are on the right track. Ang medyo, not to mention the countries na medyo matigas ang ulo sa pollution, gawa sila ng mga factories without minding the pollution, etc., etc. So yun yung bigger picture in the global arena. How about in the national? Sa national lang po, ang aking recommendation dito is dapat through the help of government agencies, especially the learning institutions, and I would take that into consideration. UP Manila College of Public Health, Department of Environment and Occupational Health should also take a lead in giving advocacy information to people. No, dapat ma-increase pa natin yung awareness because in our own little way, each and every individual could help. For example, learn how to conserve energy at home. Yung pagpatay lang ng ilaw natin pag hindi ginagamit, etc., etc. Huwag ng palit ng cellphone. Bago pa lang cellphone, may bagong model, bibili na naman. Hindi natin alam ang impact na pagkaroon tayo ng bagong cellphone. Mag-produce na naman ng cellphone ng factory tapos kakaroon na naman ng energy consumption sa manufacturing, etc., etc. So, ito yun, in our little way, ay makakontribute tayo, no? Hoping for the next generation, it's by the will take 20 to 30 years bago mag-impact ang mga measures towards the prevention of more severe climate change. 20 years, so the time is now for the next generation. Alright? So, of course, other than that, we cannot do all these things without the power of our Panginoon Jesu Cristo. Okay, to God be all the glory, Teacher Ellie, and to the health checkers. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli, Dr. Renato Gregorio Joseph. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin ang isang eksperto mula sa UP Diliman Gender Office para pag-usapan ang mga importansya ng health para sa ating mga kababaihang manggagawa. Dito lang yan sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto.
Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin sa Health Check Plus YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker! So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at Diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? check the check! Check the check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Ngayon kasama po natin si Miss Ana. Magandang araw po sa inyo, Miss Ana. Thank you very much po na napaunlakan ninyo kami dito sa Health Check Plus. Magandang araw sa mga health checkers, Salamat po sa pag-imbita. Buong buwan po ng Mayo na tatalakayin natin ang occupational health and safety issues, lalo na po napakainit talaga ng panahon. Siyempre ito po yung munting balik o pagpupugay ng Health Check Plus sa magigiting nating mga uring manggagawa. So Miss Ana, bago po ang lahat, kaunting dagdag kaalaman naman po para sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood sa atin tungkol sa Diliman Gender Office. Yes, gusto kong ipamahagi sa inyo na ang UP Diliman Gender Office ay actually nagbibigay ng suporta at proteksyon sa karapatan at kapakanan patungkol sa kasarian. Ito ay nagalayong magbigay ng programa at serbisyo na nakatuon sa gender equality. So gender mainstreaming po ito. So ito po din ay pagpapalakas ng mga kababaihan sa eskwelahan, sa trabaho at sa kanilang komunidad. Sobrang timely po talaga yan kasi ngayong araw po ay Mother's Day, no? So talagang maganda na focus po natin ang mga pangangailangan ng ating kababaihan. So salamat po sa inyo, Miss Ana. Alam natin na sobrang dahil diverse ang population ng workforce, diverse din ang concerns ng bawat isa. I guess ang isa po sa tampok natin ay yung female employees natin, especially ngayon nga na sobrang extreme levels talaga ang ating temperature. So, ano po ba ang lumilitaw na occupational health and safety concerns ng mga kababaihang empleyado? Well, una sa lahat, yung mga kababaihan kasi marami talaga nasa workforce na at mabuti naman, dahil napakataas ang temperatura ngayon, ang naiisip ko ay una ay ang dehydration, ng mga kababaihang empleyado, lalong-lalo na yung mga gagawa, yung mga magsasaka, yung mga nasa planta at produksyon, yung mga street sweepers, yung mga ganyan, kahit naman ng mga empleyado sa opisina, lalo-lalo na yung mga
nasa maintenance, yung mga ganyan, ano? Dahil napakataas ng temperatura, prone sila sa dehydration, sa heat stroke, at mga iba pang kondisyon na naugnay sa ating panahon, ano? Dagdag pa rito, nagkakaroon pa sila ng hormonal imbalance actually, no? Dulot ng pagbabago ng temperatura ng kapaligiran, no? Maaaring magdulot ito ng problema sa kalusugan nila at pabago-bago na menstrual cycle na pwede maka-apekto sa kanilang mood, ano? Totoo po yan, Miss Ana, no? So, kitang-kita natin na hindi rin naman nagpakaiba, no? Na talagang meron pa rin dehydration, yun, no? Pero nadagdagan niya ng mga nabanggit ninyo tulad ng hormonal imbalance na pwedeng maramdaman ng ating mga kababaihang workers. So, syempre patungkol naman po sa ating kananayan na manggagawa din. Uso ngayon ng walang pasok sa mga eskwelahan dahil sa sobrang init. So, syempre hindi naman po natin mahiwalay, no, na since nanay po sila ay talagang aalagaan din or aasikasuhin din talaga nila yung kanilang mga anak. Ano po ang inyong recommendation sa ganitong setup? Ay, oo, napakaganda ng question mo na yan. Totoo, no? Dahil nga, kahit hindi sa init, no, minsan talaga dahil sa mga bunsod ng strike, ganyan, no, biglang nawawala ng pasok ang mga bata. Anyway, mabuting kailangan kasi i-manage niya muna yung bahay, ano, yung example, yung setup. No? Dapat meron ng pagkain na available, may tubig na available, yung lahat ng magsisilbing kaginhawaan para dun sa bata para hindi siya nag-aalala. Basically, kasi ang nanay na empleyado o ang nanay na nagtatrabaho, ang utak niya nasa bahay, may makakain ba yung anak ko? May maiinom ba siya? Anong gagawin niya? No? So, kung lahat ito ay nakahanda na, hindi niya naiisipin yun. Mas nagkakaroon siya ng peace of mind sa bahay, magkakaroon ng focus sa trabaho, at magkakaroon siya ng less na stress. Ano? Hindi una tatawag-tawag yung kanyang mga anak pa, nasa ng pagkain, anong gagawin ko pag ganito? Kung ang mga anak ay tinuruan, kumbaga alam na nila kung kailan matutulog, kumain, ayan, mag-aaral, maliligo, lahat yun ay may routine na, no? Mas mabilis actually yung pwede mangyari sa bahay. I mean, mas organisado, at kung organisado ito, hindi na magkakaroon ng problema. So yung mga tawag niya or yung mga messages niya ay hindi na magdudulot pa ng kumbaga parang pag-aalala. So mas matiwasay yung ganong scenario. So mas manageable yung stress. No? At pagdating nun, makakapagpahinga na lang din siya. Ayun, totoo po yan, Miss Ana, no? So talagang kitang-kita natin yung stress sa ating mga kananayan, no? Lalong-lalo na may dagdag na intindihin. So, balikan ko lang po dun sa nabanggit ninyong paghandaan, no? So, ano po ba yung mga recommendation ninyo sa ating mga pamilya, sa mga anak, no? Para maibsan din tong mga worries ng ating mga nanay kapag po ganito yung setup natin. Actually, dapat family, no? Buong pamilya actually ang nagpaplano at nag-oorganisa kung ano ang mapapabuti sa kanila. Kasi minsan, yung mga nanay, inaasong din kung ano yung makakabuti para sa anak. Mas maganda din na magsasabi o mas magiging open yung mga anak sa mas komportable ako kung ganito ang gagawin natin. So, nasa pag-uusap din po yun, no? At wala nang away, ano? Hindi magkaroon ng hindi mo ba ako kilala? Ganyan. So, may iwasan yung away, may iwasan yung stress. So, very key talaga ang komunikasyon, ano? Kasi doon mapapaloob ang mga kung saan ka komportable, kung ano yung kailangan mo, ano yung kayang ibigay. Ayan. So talagang communication po talaga, ano yung magsasabi kung ano yung mas komportable, yung mga simpleng bagay na ganun po pala ay nakakatulong na sa ating mga nanay na workers din. What about stress management, Miss Ana? Meron po ba kayong recommendations para sa mga kananayan natin na nagtatrabaho din? Stress management po, mabuti yan, ano? Unang-una tayong management, no? Kung alam mo na distribute mo na sa mga oras, alam mo yung specificong pangangailangan mo sa bawat oras,
at gagawin mo organisado ito, okay tayo doon, ano? Hindi ka mag-iisip, mag-worry, meron ba akong kulang, meron ba akong kailangan gawin, may nakaligtaan ba ako? Pangalawa ay magpahinga, sa oras ng pahinga. Minsan kasi ang mga nanay, laging tumatakbo ang isip, ano kailangan ko gawin, ay dapat ata tumayo na ako, ganyan. Sa oras ng pahinga, dapat magpahinga. Kailan natin ang sarili, no, na dapat yung self-care na tinatawag natin, na dapat talaga maintindihan natin na kailangan natin ng pahinga. Kung tayo din ay mas magiging prone sa stress, pag pagiging prone tayo sa stress, maaaring maging mas irritable tayo. Kaya talaga pahinga at self-care, ano, pwedeng alagaan ng sarili sa pamamagitan ng, let's say, manood ng favorite show o kaya uminom ng kape na gusto mo sa bahay, mag-relax, mas maligo ng mas matagal, yung mga ganun bagay. Sobrang talagang very applicable, no, itong mga nabanggit ninyo, Miss Ana, yung simpleng time na magkape, yung mga ganyan nga po, no, talagang pwedeng maka-apekto na makapagbaba ng ating mga stress. So, kanina na pag-usapan po natin yung mga nanay na may mga anak sa bahay. Paano naman po yung mga buntis? Ano po yung mga nag-work din po, no? So ano po ba yung mga usual na kanilang mga hinaharap na challenges? At ano po yung mga recommendations ninyo patungkol sa challenges na ito? Siguro ngayon ang hirap talaga sa commute, ano? Dahil mainit, lalo na hindi naman lahat may kotse, no? At lalo na nahihirapan silang sumakay sa motor. So, ang pinakamagandang rekomendasyon, at meron naman ito sa labor code, ano, na kung pwedeng areglo sa inyong mga opisina ng work from home, at mga ganyan, mga work from home, o kaya o yung mga online, o kumbaga depende sa shift ng schedule, ganyan. So, kung ano yung mas makakabuti at para dun sa buntis na empleyado. Pangalawa din, yung kanyang environment sana din ay sa opisina o kung saan man siya nagtatrabaho ay maginhawa para sa kanya, no? Kung ang trabaho niya ay kailangan niyang umupo ng matagal na oras, siguraduhin naman na medyo malambot yung mga ergo chair naman sana ang ipahiram sa kanya kung siya ay nakaupo lang sa isang monoblock, ano? At kung naman ay physical ang trabaho, magpahinga, bigyan siya ng oras na may pahinga siya in between, ano? Lalong-lalo na mag-hydrate, magpahinga na talagang umupo at magpahinga, lalo na kung ito ay buntis, lalo sa mga department stores kasi lalo na doon, ano, nakatayo ang mga cashier, so sana bigyan siya ng upuan. Yun, mga simpleng ganun lang na mapapaginhawa yung kapakanan ng buntis na empleyado. Siguro kung may dress code din pala ang inyong opisina, no, pwedeng medyo para sa buntis maglilo, no, lalong-lalo na kung may oras na namamagana ang paa ng buntis, ano, baka pwedeng okay lang siya ay nakatsinelas or nakasandals, ano. Totoo po yun. Kasi mas komportable din po talaga, no, Miss Ana, kasi yun nga medyo namamaga yung mga paa, lalo na buntis tapos nakatayo pa, no. So talagang maganda na nakakapag-sandals din sila. Totoo po yan. Then, Miss Ana, punta naman po tayo kasi napag-usapan na po natin ang mga nanay, yung mga buntis. Para naman po sa mga bagong ina or yung mga kababainang kawani na may sanggol, may mga paraan po ba para kahit paano ay maalagaan pa rin nila ang kanilang mga anak sa opisina, o kaya ano po ba yung mga suggestions ninyo para sa ating mga offices? Ang maganda sana, no, rekomendasyon ko para sa mga employers rather, ay sana magkaroon kayo ng spasyo para sa breastfeeding. Napakahalaga nito na wag po sana na pinayaan na sila ay mag-breastfeed sa banyo, no? Kung hindi nyo po allow yung bata na pumunta sa opisina, make sure lang na meron din pa rin silang space para mag-pump na kanilang mga gatas, no? At kung maaari,
sa mga ref na yon ay magtalaga ng isang area na pwede nilang i-store ang kanilang mga gatas. Hindi naman po kailangan na isang room ang ibigay, no? Magbigay po kayong mga parang mobile na gumawa po kayo yung parang be creative po. Pwedeng magawa ng mobile na breastfeeding corner na matatakpan lang po habang nag-breastfeed yung ina at kumbaga may private space lang po, no? Dagdag ko lang din, kasi nasa naman yun, expanded maternity leave yung breastfeeding, na sana din pala, aside from the two, meron na hindi na masyadong baby ang kanilang anak, toddlers na, na mas mahirap iwanan sa bahay. Sana din ay gumawa ng child minding corner, nasa Magna Carta of Women naman din ito. Magtayo ng child minding corner, maliit lang, para hindi na tinatako ng nanay yung anak sa ilalim ng lamesa. So, bigay lang ng konting spasyo kung saan naman pwedeng mag-activity yung bata habang yung nanay nagtatrabaho. Actually, pwede po i-orient yung buong opisina kung paano po magre-react, kumilos kasama yung bata. Matuturuan din naman po yung bata kung paano at ano ang kanyang kikilos pag siya ay nasa opisina. Totoo po yan, no? So talagang pagka na-educate natin ang lahat, tungkol sa mga pangangailangan ng ating mga dagdag na pangangailangan ng ating mga kababaihan, I'm sure talagang susuportahan din po nila itong mga strategies na ito. Punta naman po tayo, Miss Ana, kasi I'm sure curious po din po sa atin ang mga curious din po ang ating mga health checkers, no? Patungkol sa mga effective tips naman para sa mga employers para ma-promote o masuporta ng ating mga kababaihan na workers. Ano po ba yung mga sa tingin ninyo ay mga very important points para sa ating mga employers para ma-promote at masuporta ng ating mga kababaihan? Ang pinakamaganda ay focus group discussion, talagang alamin ang kailangan nila kasi mas importante na mas galing sa kanila para mas tiyak natin na tama yung binibigay nating services. Marami naman kasi pwedeng ma-offer, maraming very rich ang ating ating information online, books, ganyan. Pero mas maganda pa rin na alamin mismo doon sa bibigyan mo ng suporta kung ano ang kanyang pangangailangan. Kasi doon din naman magsisprout kung ano yung mas gusto nila. At actually, dahil doon, dahil may humanitarian concern, mas tataas ang kanilang respeto sa opisina, mas gaganahan pa sila magtrabaho. At yung commitment, actually nandun, it's a win-win situation. Oo nga po, talagang win-win, pagka iniintindi din natin yung mga dagdag na pangangailangan ng ating kababaihan. So, thank you very much for that. So, kailangan inaalam natin, ang kanilang kailangan. What about our female workers naman po? Ano po yung masasuggest ninyo para sa kanila para naman po masuporta ng kanilang health and wellness? Kailangan nyo din po pakialam, tignan nyo din po yung programa, tignan nyo din po inyong mga rules and regulations, mga batas doon sa inyong opisina, at mga provisions, mga benefits. Tignan nyo kung align ba ito sa mga national laws natin kasi baka mamaya meron na yung national law na utos na dapat sinusunod ng private o public tapos hindi nila sinusunod. Dapat po isa-test nyo at hindi lang isa-suggest, talagang ilaban yung karapatan nyo, So alamin nyo unang-unang sa lahat yung karapatan nyo bilang isang babae na empleyado. Pangalawa, pag mangialam, tumingin, pagbasid o observe. Minsan kasi reactive lang tayo, Pag nandyan na yung problema, saka lang tayo gagawa ng paraan. Pero mas maganda kung inaalam na natin agad, Kasi karapatan naman natin ma-orient anong mga benefits na meron tayo, ano yung mga mechanisms na meron sila sakaling may karoon ng problema, Katulad ng isang occupational hazard at safety concern, ang sexual harassment, So meron bang patungkol dito? Meron bang mekanismo ang opisina para mag-prevent at mag-respond sa ganitong mga uri ng pangangailangan?
So talagang kailangan nangingialam din po, no? At parang pusi talaga tayo kung kailangan lumaban, no? Ipaglaban ni Ana ang ating mga karapatan bilang workers ay gagawin natin. Sa pangkalahatan, ano po ang importansya ng pantay na pagtingin sa kapakanan, kaligtasan at kalusugan ng bawat kawani sa mga opisina at paggawaan? Well, siguro mental health, kasi napaka-importante na psychologically safe tayo. Dahil kung psychologically safe tayo, dahil pantay yung karapatan, yung ating karapatan, alam ng mga tao, may respeto para dito at sinusulong ito. Psychological safety. At dahil doon, mas at peace at work, no? Walang concerns, walang problema. Mas magkakaroon ng mataas na retention. At maganda ito kasi, syempre, mas maganda to both sa company at dun sa mga tao. Kasi sila, yung mga empleyado, magkakaroon ng tenureship, mas maraming benefits ang makukuha. At the same time, sa employers, kung sila ay matatenure, mas less na yung kanilang iisipin, mas cost-effective ito kasi wala na silang bagong kailangan i-train. Hindi na sila magugugol ng panahon para pa mag-explain at mas unawaan agad ano ba yung kailangan gawin, so mas magiging productive yung employee. So, sanga-sanga talaga siya Opo, talagang sanga-sanga nga po, no? Talagang magkaka-connect talaga itong mga to. So, maraming salamat po kasi talaga ang dami nating nalaman, no, kung paano tayo pwedeng mag-advocate pa para sa ating mga kababaihan na workers. Miss Ana, ano po yung huling mensahe nyo para po patuloy ang pagiging healthy at well ng ating mga female workers? Importante na pahalagahan ng sarili. Sabihin nyo sa sarili nyo na hindi lang kayo babae na, babae kayo, meron kayong puwang sa lipunan, at mahalaga ang inyong role bilang babae sa lipunan, yun lamang po. So maraming salamat po, Miss Ana Mericia Villanueva ng UP Diliman Gender Office sa pagpapaunlak nyo dito sa amin sa Health Check Plus. Salamat mga ka-health checkers! Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Health Check Plus, ang programang pinagkakaniwalaan ng mga eksperto. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo at tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin sa Health Check Plus YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!